Hello guys! For today's video ay maglilinis na naman tayo ng ating bodega room kasi medyo malikabok na. Kailangan na nating maglinis kasi kahapon na naman ako sa mata. Na allergy na naman ako sa alikabok. So, kailangan ko nang maglinis. Umpisa na natin. Samahan niyo ako maglinis guys. Kailangan kong gumamit ng mask kasi pag hindi ako gumamit ng mask, medyo may allergy tayo. So, mas mabuti na nag-iingat guys. Siguro isang oras ako dito maglilinis sa kwarto kasi masyado talaga siyang madumi guys. Minsan lang kasi ako maglinis dito. Tinatamad ako kasi hindi lang naman ako napasok dito silang lahat. Wala nga tayong wala tayong privacy. Kumbaga hindi tayo pwede magbuka-buka kasi lahat sila bigla-bigla na lang pumapasok. Hindi sila nagkumakatok. Minsan, yung iba kong alaga kumakatok pero yung iba basta na lang bubuksan yung pinto, dire-diretso ng pasok. Kaya di tayo pwede mag-relax dito or magbuka-buka ka. Dito sa tayo.
Medyo delikado guys yung mata ko sa mga alikabok. Pero wala akong choice kasi kailangan kong linisin talaga yung kwarto. Kwarto ko. Kasi puro nga alikabok. Masakit sa ilong yung alikabok guys. Masakit sa ilong.
Ang nakakatuwa guys, pag matagal ka na sa amo mo, is alam mo na kung ano mga kailangan niya. Halimbawa may party, tapos sasabihin ng amo mo, kunin mo yung ganito, ganito, ganitong ano, yung kahit anong mga ginagamit sa pagkain, kunwari yung malaking plato, malaking kaldero, basta yung mga ginagamit niya pag may ano, pag may bisita, alam mo na lahat na kukunin mo. Yan ang maganda sa isang katulong na matagal na sa ano, matagal na sa, although hindi naman masyado matagal, pero sa ano, almost 7 years ako dito. Alam ko na kung ano mga kailangan niya. Kaya medyo okay na pag ganun, pag matagal. Kaysa pabago-bago ng ano, pabago-bago ng amo. Pabago-bago din yung mga ano mo, yung pakikisama, may hindi pa pinapalad sa pakikisama. Kahit ano bang gawin mo, wala pa rin ano, epekto sa kanila. Pero sa akin, okay lang sa akin na hindi nila pahalagahan yung mga ginagawa ko sa kanila. At least, nagtatrabaho ako ng maayos at hindi ko hinahaluan ng kalukuhan. Tsaka kumbaga malaki yung tiwala ko sa sarili ko, kaya malaki din yung tiwala nila sa akin bilang katulong. Patuloy na lang natin guys, pag mabuti kang katulong, mabuti din sa'yo yung magiging amo. Pero kung hindi, kahit na may time na parang naubusan ka na ng pasensya, o isipin mo na lang na pumunta ka rito dahil sa trabaho, hindi yung maging amo ka. Kasi lahat na utos nila, kaya mo naman sundin eh. Hindi ka naman pinapabuhat ng isang sakong bigas na malalaki. Hindi naman ganun. Kumbaga, lahat ng mga inuutos nila is kayang-kaya mong gawin. So, wag ka na lang umangal, tapos trabahuhin na lang yung dapat trabahuhin. Tungkulin mo kasi yun bilang isang katulong. Kaya, sa akin, tanggap ko na lahat na, pati yung mga kalat-kalat nila, o pag naguhubad sila, syempre, alam mo na dito sa Middle East, pag naghubad sila, hindi maayos yung mga kalat. Siyempre may mga time na wala silang pakialam sa'yo kung napapagod ka ba o hindi. Basta sa akin okay lang sila na magkalat-kalat doon, magkalat dito. Anak naman ng Pasig kayo, kalat doon, kalat dito. Parang ganun lang ba? I-enjoy na lang yung trabaho, di ba? Huwag na masyadong pagka-stress. Kasi dati, na-stress ako. Sabi ko, ba't ganito yung mga tao dito? May mga basket na nalalagyan ng maduming damit. Meron naman na mga lagayan ng basurahan. Sa lahat na kwarto, merong lalagyan na basurahan. Bakit yan pa kailangan pa ilagay nila sa sahig at ikalat dyan? So, parang napapaisip ako noon, tsaka na-high blood ako noon. Parang hindi ko ma-imagine. Tapos yung pag tumatawa ko sa ate ko, ay, hayaan mo na yan, Bing. Sabi sa akin ate ko, hayaan mo na yan, Bing. Trabaho mo yan, gawin mo na. Okay lang na ganyan kasi sabi niya. Magaan lang na trabaho yan, magaan lang. Yung tissue na kukunin mo, ilalagay mo sa basuran. Magaan lang yan na trabaho, sabi niya gano'n. Tanggapin mo na lang na katulong tayo, sabi niya. Tanggapin mo na lang na katulong tayo. Walang madaling trabaho sa katulong. Pinakamahirap na trabaho, sabi niya gano'n ate ko. Pagkikisama pa lang sa amo mo, pag makuha mo yung loob ng amo mo, so, panalo ka na, sabi niya gano'n. Oo, sabi na ate ko. Kumbaga pag ako dito sa ibang bansa is parang naiinis ako, so parang hindi ko na ma-imagine na
ano ba to? Ano ba mga tao to? Naisip ba to? Ganon. Tapos pag na-high blood ako, pag naiinis talaga sobra-sobra, tatawag ako sa ate ko. Sabihin niya sa akin, okay lang yan, Bing. Okay lang yan. Ganito, ganyan. Papaliwanag niya sa akin. Tanggapin na natin na ganito tayo. Katulong lang tayo. Hindi tayo amo. Ganun. Kaya, kung ano na lang ang nandiyan, trabawihin na lang. No? So, ganun ang na gumagaan yung dibdib ko kapag may nakakausap akong ganun. Lalo ang ate ko kasi sobrang bait niya sa akin. The best sa akin yung ate ko talaga. Buti na lang ka may ate na tagapagpayo. Di ba? Mas the best na lang pag may ate ka pa. Pero yung isa kong ate, wala na. Iniwan na kami. Tuloy na natin guys ang paglilinis ng ating bodega.
ito guys, yung naubos ko tubig eh. Minsan naubos kong tubig sa maghapon, 12 baso. Ito, katumbas to ng isang basong tubig. 330 ml. Nakakaubos ako dito ng 12 sa maghapon. So, lagpas na yun ng lagpas na yun ng 8 glasses every day. O, diba? Iwas na tayo sa sakit noon. Malaki ang benefits ng tubig sa ating katawan. Yung alaga ko pala nagbayad na. Ay nagbigay ng sukli, hindi nagbayad. Nagutang siya sa akin ng 100. 500 yung binigay ko kasi wala akong barya. So, ito na yung sukli niya. 400. Abutin na naman yun ng buwan bago magbabayad. Pero okay lang, at least nagbabayad. Mga payo ko dyan sa inyo guys, lalo sa mga baguhan na abroad dito sa Middle East. Mag-save kayo ng pera kahit pa konti-konti. Kasi kung lahat talaga ipapadala nyo, kayo din ang magiging kawawa. Yung amo ko guys,
Yung amo ko, siguro minsan naiinis na sa akin yun kasi minsan hindi ako nagsusuot ng gloves pag naghihiwa ng mga sangkap. Kasi alam mo na, pag nagsuot ka ng gloves, asahan mo pati yung gloves, masasali sa paghihiwa. Pag nasasali sa paghihiwa yung gloves, siyempre makakain nila yun. Kaya minsan hindi ako na gumagamit. Pero mas gusto pa rin talaga nilang gumamit ako ng gloves. Kaya ito siguro naiinis sa akin. Ayan, binilhan ako napakaraming gloves. Pero hindi na siya hindi na siya umiimik, hindi na siya nagagalit. Basta siyempre marirealize mo na lang na galit siya kasi siyempre, ikaw ba naman tambakan ka kahit marami pang stock, tatambakan ka, bili pa sila na yung bili. Siyempre, ikaw na ang ikaw na ang mag-a-adjust. Diba? Kaya ngayon, okay lang sa akin, ayun, tambak na yung aking ilan na ba yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akin dyan ang 6. Sa kanila yung large tsaka extra large. Maalikabok guys. Kailangan ko talaga lang magsuot ng mask kasi mamaya sasakit na yung ilong ko nito pag hindi ako nagsuot ng gloves ay pag hindi ako nagsuot ng mask. Wala na pala akong stock na Clorox. Wala na pala yung stock dito. Nilalagyan ko ng sapin guys para pag tumulo yung niya, pag nagsalin ako, tumutulo dito yung nababasa ito, kinakalawang. Kaya kailangan kong gumamit ng tela. Umpisa na natin mag-vacuum. Ito labahan na lalaban ko ito mamaya.
Ito guys, marami kaming stock nito. Ayan, yung mga plato nila. Oh. Malaking plato. Hindi ko alam kung ang tawag nito sa ano, sa kanila, sa Arabic. Nagsabi ako sa amo ko na kung pwede magdala ko mga dalawa. Dalhin ko sa Pinas. Pumayag naman siya, oo daw. Dalhin ko. Pag nagpapackage ako, ilalagay ito ko doon dito.
Ito nga pala guys yung ipapapackage ko. Medyo marami na siya. Oh. Ito, tsaka yan, nandun pa, ang dami pa. Ang dami pa dyan. Tsaka yan. Tsaka ito. Diba? Ito guys, pinapalitan ko siya. Napalitan ko kasi itong isa meron siyang pangkuha ng buhok. Ayan.
Nipasin din na yung aircon natin guys, pero pawis na pawis pa rin ako, sobrang init. Mainit.
Kung hindi ako naglinis guys, yung kwarto ko, ako din naman na-apektuhan. Ako nagkakasakit. May aircon na ako guys, pero grabe yung pawis ko pa rin. Sobrang init nga kasi dito. Medyo mahina yung aircon ko. Ito yung libangan ko guys dito. V8. Isang phone. Be. Kano da? Babayadan ko man. Sabi mo babayadan ko. Pagpadaya ko. Makuapo niya ito. Ayan na guys. Malinis na yung aking lamisahan. Ayan. Malinis na siya. Diba? Buksan naman natin ito muna guys ang bedsheet. Mga punit na ayan. Bedsheet bagong bili kasi yung bedsheet ko dito is 7 years ko nang hindi ginagamit. 7 years ko nang ginagamit, hindi napapalitan. Ayan. Dalawang kinuha ko kasi para may palit-palitan. Ayusin muna natin yung ating bed.
Dalawang pieces natin tayo imamap guys kasi masyadong madumi. Hindi naman masyadong ano, grabe-grabe pero masyado lang maalikabok talaga siya. Kaya kailangan sulit. Ilagay mo muna natin guys. Ilagay muna natin itong mga damit pang package. Ilagay muna natin dito sa isang garbage bag para hindi siya malikabukan. Medyo matagal pa naman kasi ako magpapapackage guys. Kaya lalagay na muna natin dito. Para na rin mapalitan yung ating bedsheet. Ang purpose is mapalitan yung ating bedsheet. Medyo madami din kasi guys yung binigay sa akin ng ano, amo ko. Mga damit. Damit at pantalon. Para daw sa mga anak ko or sa aking pinakamamahal na asawa. Palitan na rin natin itong bedsheet ko na napakaluma na. Pitong taon na rin kasi ako gumagamit dito eh. Tingnan nyo. Sobrang luma na. Ayan. Naninilaw na. Kahit labahan ko, hindi na nawawala yung paninilaw niya. Para malabahan ko na rin ito guys. Kasi medyo matagal ng ano dinalabhan. Ito tingnan nyo guys oh. Yung kulay niya ganito, mas dark pa dyan oh. Pero ngayon, hindi na nakikita yung design niya kasi sa sobrang luma. Nagpabili naman ako, ilang beses ako nagsabi, oo daw, oo naman ang oo. Oo lang ng oo. Pero hindi bumibili. Ganun talaga. Manghihinayang sila, ibili ka lang. Ano kayang papalit natin guys? Ito na lalabahan. Tinatamad na ako. Ito na lang kaya. Palit. Tapos meron pa rin ako dito. Parang meron ako dito ano. Pagpalit. Ay wala. Wala na talaga. Wala pala talaga. Walang pangpalit. Ito na lang. Papalit natin. Oh, ang ganda niya guys. Oh, ganda. Wakas, magkakaroon na rin akong bagong punda.
sa loob ng 7 taon. Ngayon lang to nabaguhan. Hindi naman ako masyadong maarte sa hanggat kaya pang gamitin. Hindi ko mabinabaguhan. Pero talagang ngayon, masyado ng luma. Masyado ng luma. Oh, diba? Kasyang-kasya sa ko, oh. Oh, kasyang-kasya sa unan ko. Galing. Ganda, ah. Ayan, maganda. Bisikan ko na lang ng pabango. Hindi na ako magano. Hindi ko na lalabahan. Nakapagod. Saka nang laba pag madumi na. Sila nga din eh. Gumagamit sila ng ganito. Hindi na nilalabhan. Diba? Binili ko to dun sa guys. Sa suki ko na rin yung suki na magpipinda. Ayan, galing. Ang ganda, ah. Sa wakas. For how many long time? How many years? Nabaguhan na rin. Oh, diba? Ang ganda, oh. Parang bitin yata yung tela. Ayan. Bitin yung tela. Pero okay na yan. Okay na to. Pwede nang pagtsagaan. Kahit bitin yung tela. O, diba? O, ang ganda na guys, oh. O, diba? Ang ganda niya, oh. Ganda na ng ang ganda ng napili kong design. Ito yung promote ko. Laban ko muna. Hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa panonood ng aking vlog. Bye bye.